For the latest on Tropical Storm Christine, let's talk to Pag-asa weather forecaster Eri Estrella. Magandang hapon po. Unang tanong po, saan po ba huling namataan? And itong si Christine. Good afternoon po sa ating mga taga-subaybay po. Huli pong namataan ang bagyong Christine, 155 kilometers east of Casiguran, Aurora po. Okay. Hello, okay. Yes, sir. Sir? Opo, sir. Saan po, gaano pa po, ano pa pong inaasahan for Christine in terms of Christine intensifying for the next couple of days, sir? Okay. For Christine po, ang forecast po natin ay since she is yung bagyo po ay moving northwestward for the next 12 hours po maaaring siyang mag-turn westward po for the rest of the forecast period. Ngayon po ang ano po niya maaari siyang mag-intensify pa since nasa waters pa rin po siya. Ayun po. Okay. Sir Torres, tuloy ba ang ine-expect daw magla-landfall ito mamayang gabi? Mamayang gabi po hanggang madaling araw po ang expected na landfall niya po sa Isabela po, sir. Opo. Okay. Sir, marami nagugulat sa lawak ng sakop nito. Kunyari, kung nakita sa mapa, no, nandito yung mata niya sa may bandang eastern part, pero umaabot hanggang Bicol yung epekto daw ng ulan. Sir, ano ba yung diametro nito? At ito ba pag tumama ng kulupaan, mag-ihina ho ba? Okay. Sa unang tanong niyo po, Sir Lord po, ang radius niya po ay 730 kilometers. So, multiplied by 2 po, sir. Pasensya na po sa math. Opo. 1,460 po siguro. Tama po ba ang diameter niya? Tama po kayo. Pero medyo kumonti po atang lumite. Tingnan ko lang po yung naunang ano po, issuance po. Opo. Medyo lumiit po siya. Dati po siyang 850 kilometers. Ngayon po, naging 730 kilometers na lang po ang radius niya. So, meaning po, mas lumiit po siya. So, yun po. Yun, nakalimutan ko po yung isang tanong. Pangalawang tanong, sir, ay kung pag ito ba tumama sa Isabela, normally pag dumaan sa mga mountain ranges ito, or sa Aurora, no, di ba humihina normally yung mga bagyo, sir, pag nagkaganon? Expected po na hihina po siya pag tama po ng landfall. Yan. Yes, Opo. sir. Sir, gaano karaming ulan ang dala nitong si Christine, sir? Sir, ayon po sa naitalang buhos po nung nakakaraan po lalo na po sa Bicol region, nasa mahigit 500 po ang naibagsak niya within the period of one day po, 24 hours po. 500 medyo malakas po talaga. Millimeter po. Millimeters, oo. More than po. Mabilis yun at malaki. Sir, ano ba, Opo. para magkaroon tayo ng ano, sir, no? Para ma-imagine natin, may maaari nyo hubang Sige bigyan ng visualization gaano karami 500 millimeters? Usually po, in a normal rainy season po, yung in a month, ang binubuhos po ang nakukuha po nating accumulated rainfall in a certain area po, yung pong medyo malakas na, nasa 200 millimeter po. So, in a month po yun. So, just imagine, ibinuhos niya po yun in just a day po. Opo. More than po. Sir, just to parang mabigyan lang natin ng visual, I guess, aid, yung imagination ng ating mga viewers. Ano po yung 200 po at saka 500, is that equivalent to, let's say, kasing laki ba yun ng isang buong football field? Paano po ba yun minimeasure? Ayun. Opo, paano pong makukumpara? Yung pong mga measurement na yun is doon lang po sa mga rain gauges namin, ma'am. Parang, paano po ba? Meron po kasi kaming rain gauge na ang nire-represent niya is a certain area. Madalas po sa rainfall po is at 30 kilometer radius po. So every 30 kilometer po, yun po yung katumbas niya yung sa rain gauge po. So yung 200 po na millimeter na rainfall sana sa isang buwan in a span of 30 kilometers po. Parang ganun po. Opo. Okay. Sir, so, again,
pag-uulit lang po para magkaroon po ng babala ang mga nanonood po sa atin. Ito hubang si Christine, alam ba, pag nag-landfall huba, ano-anong mga lugar po ang dapat maghanda, sir? Okay po. Sa ngayon po, nakataas ang ating signal number 2 sa Ilocos Region po. La Union, Pangasinan, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Cagayan, kasama po ang Babuyan Islands, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Zambales, Bataan, Metro Manila, Cavite, Laguna, Rizal, Quezon, kasama po ang Polillo Islands, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay at ang northeastern portion of Sorsogon po. Ayun po ang makakaranas ng malalakas na pag-ulan at malalakas na hangin. Samantalang sa signal number 1 po, ang nakataas naman po siya sa Batanes, Batangas, Occidental Mindoro, Lubang Islands, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Calamian Islands, rest of Sorsogon and Masbate, sama po ang Ticao at Burias Islands. Samantalang sa Visayas naman po, sa Western Visayas po, and then ang northern portion of Negros Occidental, northern portion of Negros Oriental, northern central portion of Cebu, including Bantayan Islands, Camotes Islands, Bohol, Eastern Samar, Northern Samar, Samar Leyte, Biliran, and Southern Leyte. Mindanao naman po, Dinagat Islands, Surigao del Norte, kasama po ang Siargao Bukas Grande Group. So, pagdating naman po sa gale warning, nakataas na rin po. So, dahil po sa malalakas na pagbugso, maaaring malalakas na pagbugso ng hangin, sa Mimaropa, Visayas, and Mindanao po, tinaas nga po ang ating gale warning. Pinag-iingat po ang ating mga coastal municipalities sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Cagayan, Isabela, Zambales, Aurora, at Quezon po. Ngayon po. Eri, itong tingnan natin So, ini-expect bukas sa track po ng Pag-asa, Opo. alas 8 ng umaga, medyo nandito sa bandang dulo, no? Ng eastern side, siguro Aurora to, tatama. 8 p.m. nandito sa medyo mabagal-bagal na kilos yun, sir. Ano? Medyo nakakatakot din po yun, kung lalong-lalo na kung may baon itong malakas na buhos ng ulan. Opo. And then, nandun pa rin po siya sa karagatan. Kaya nga po, patuloy siyang humihigop ng moisture po. Kaya meron pong maaari po o posible pong mag-store o magtabi mag-ipon ng karagdagang pag-ulan pa po. Opo. Okay, last na lang, sir. Pag Sige ito po, sir. ba tumawid ng kalupaan, sinasabi by Friday daw, ano bang chance na mag-develop into typhoon ang pinangangambahan nito? May posibilidad ho ba yun? Sir, maglalandfall na po siya mamayang gabi. Opo. Hanggang madaling araw. So, yun na po yung pagtapak sa kalupaan. So, mamayang gabi. Opo. In-expect hanggang madaling araw po, sir. I see. Exactly po, mga hanggang 8 p.m. hanggang 2 a.m. po. So, maaari po siyang, malakas na po ang posibilidad na hihina na po siya. Okay, ito na. Kalalabas lang po ng tropical storm bulletin, tropical cyclone bulletin ng Pag-asa sa mga social media apps. So paki-check po 'yan at doon po ay hindi po kinukulang ang Pag-asa sa pag-track at pinapakita kung saan yung mga pwesto at yung mga lugar na dapat maghanda. Alam ko po, busy po ang inyong departamento ngayon, sir. Maraming salamat po. Yan po ang ating Pag-asa weather forecaster, Eri Estrella. Thank you, sir.